Humingang malalim, pumikit na muna. At baka sakaling namalikmata lang. Ba't nababahala? Di ba't ako'y mag-isa? Kala ko'y payapa, boses mo'y tumatawa pa. Erwin Almera, Hepe. Meron daw nag-aano dyan sa may... Pero meron na may nararanasan na rin ako dyan sa barangay namin. Ako bata na ano ako dyan. Ako pala si Miko. Nakausap ko yung tanod kanina. Sabi niya, mayroon daw babaeng bumababa sa hagdan. Diretso pa palabas hanggang papunta doon sa eskinita. Sinundan nila, sinundan nila doon, bigla daw nawala pagdating doon sa dulo. Tapos mayroon din daw nagpaparamdam na bata rito. Minsan lang, yun ang kwento niya sa akin kanina. So ngayon papasukin namin yung sa loob. Kasi maraming kwento dito. Papasukin natin. Hello! Magandang gabi sa inyong lahat. So ito na yung pagpapatuloy ng aming Plaridel Adventures. This time sa Barangay Hall kami kasi nagkwento si Kapitan dito nung nagpaalam kami na meron daw kababalaghan na nangyayari. Merong ano dyan Yan lagi nakaupo yung bata. So, dito? Eh, sabi nga po dito sa mga viewers ko, nilaupo nga daw po dito. Tapos bumaba siya dito, tapos umakit ulit. Parang ayaw niyang daanan yung ano. Ayaw niyang daanan itong Rampad. Lagi niya nakikita yun. Okay. Okay tayo. Dito sa taas parang merong ano ba? Ang mula kay kung saan po nila. Ito po yung nandun ng luna. Kahit sa akin ni Sir, dito nga daw po madalas nakaupo sa hagdan dito. Dati po ba yung talahiban na mayroong tubig? Yan po ulit eh. Dati po yung talahiban ko, yung tubig. Bukit. Yung naririnig nyo sa speaker ay isang psychic yon, si Ma'am Luna. Si Ma'am Luna ay kaibigan nila Boss Greg, kausap nila yon habang nag-i-investigate sila. Pero ako may sarili akong investigation. Ayan, naglalatag ako ng EMF meter at ng REM pad. Doon muna tayo sa scientific side, no? Kasi wala naman akong third eye eh. Meron. Ang pangalan po niya ay Constancia. Hindi na lang po kayo ng stansya. Kaya po So nakikita nyo, no, pumapalo yung EMF meter dyan sa may pinto. Yan daw yung opisina ng barangay secretary eh. Yan yung nakausap namin kanina na haunted din daw dun sa opisina niya. Pero medyo skeptic pa ako. Wala na. Na-capture mo, pahingin ang kopya. Pailawin mo nga yan pag nandiyan. Uy, very good. Sagarin mo, pasagarin mo. Constancia, name mo? Constancia. Pakipailaw nga kung Constancia name mo. Pasagarin mo. Uy, very good, very good. Tama na. Okay lang. Yung bata sa may hagdanan.
Yan, ano, nagpo-full scale boy. Uy, lakas. So, may hagdanan. daw po maraming tao. Well, nung napanood ko tong footage na to, no, so napanood ko siya, skeptic talaga ako kasi baka mamaya katulad na naman nung sa sementeryo na dahil sa signal ng cellphone. Kasi may nagla-live eh. So, tingnan natin, no, ang gagawin ko dyan kasi maglalatag ako ng pangalawang EMF meter. Kung papalo din yon, ibig sabihin talagang sa signal ng cellphone. Sige nga. Dikitan mo ulit. Nag-isa-isa na. Yan, lakas talaga. Control. Isa. Kasi kung sabihin mo live, dapat ito apektado din to eh. Yung kinuwento kanina na nandito daw, meron dito. Kasi kung let's say, sabihin natin, didebunk natin kung sa live yan, inisip ko rin kanina baka signal ng cellphone eh. Pero hindi eh, hindi to nag-ano, dun lang sa may, nawala na oh. Pailawin mo nga uli. Pailawin mo uli kung nandiyan ka sa loob. Wala na, no? Wala na. Malis na? Hindi siya sa live. Hindi. Tsaka tayo. Umalis na yata eh. Ay, nandiyan na naman. Kasi kung sa live, mas malapit to. Ito dapat ang ano. Ay, na naman siya uli. At ito naman, saktong pababa kami. Malayo si ma'am doon sa REM pad, tumunog. Pero tinry naming i-debunk talaga. Regroup tayo sa baba. Oo, malayo yon. Hindi, malayo ka lang. Hindi tutunog yan ng malapit. Bumalik ka nga, ma'am. Marami siya. Hindi eh. Dapat lalapitan mo yan eh. Kaya nga ba? Hindi ka ano? Hindi doon. Confirm. Lakas yung frame yan. Ang REM pad kasi mga kababayan ko ay nagbubugayan ng dome na 1 feet ang wide. Na supposed to be, bago tutunog yan, malapit na malapit ka dapat. Pero napapansin ko kasi dito may pattern eh. Hindi ko lang siguro ma-explain. Yan, katulad yan, sobrang lapit ni ma'am, hindi tumutunog. Yan ang mga isa sa misteryo nito. So, pero feeling ko debunkable siya eh. Feeling ko debunkable siya, kaya lang, hindi lang ma-explain kung paano. Di ba dahil sa signal ng... bigay mo nga ma'am yung cellphone mo. Sige. Meron talaga ito, no? Hindi. Malapit na siya ha? Ito yung cellphone niya. Wala na siyang hawak na... Oo nga eh. O yan, remote ng... Ito mga kababayan ko, gusto ko ipakita sa inyo na ganito dapat talaga mag-ghost hunting. Kailangan ma-debunk mo kung paano nangyayari yung isang bagay. Kasi kami, hindi namin alam kung paano. Ang layo-layo niya kasi, doon sa REM pad, kung bakit siya tumutunog. Pero still, naghahanap kami ng explanation kasi gusto namin ipakita sa inyo na pure yung intention namin. Hindi para lang manakot or magkaroon kayo ng entertainment. Kailangan natin malaman kung ano yung science behind. Kung hindi natin kayang i-explain, maaaring paranormal. Kung na-explain naman, scientific yung nangyayari. Now, hindi ko kasi kasama dito yung tao na magdo-double check kasi laging kaming tandem nun eh. Kakausapin ko si Solja, nanonood siya ng live. Tatawagan ko si Solja ha. Naiintindihan ko yung sinasabi mo na yung sa railings. Kasi nagiging extension ng antena niya yun, di ba? Hawak-hawak ko yung railings eh. Tsaka hindi naman lumapit yung dun sa railings eh. Hindi, kasi di ba may siya, yung antena niya parang dome na, kumbaga may space siya kung saan tutunog siya. Oo. So, yung railing, kung papansin mo, hindi na po, well, ewan ko kung tama yung pagkakakita ko ha. Hindi kasi lahat ng part is may pintura. So, kung hahawak ka sa may pintura, hindi siya tutunog. Pero kung testingin mong hawakan yung part na walang pintura. So, ang pagkakagets ko sa theory ni Solja,
di ba yung railings ay bakal, naging extension yun ng antena, kaya kahit malayo, tumutunog. Pero it doesn't explain na nung nilapitan ni ate, hindi naman siya tumutunog. Anyway, baka personal bias. Hindi, okay lang, wala naman. Yun lang yung sa akin, yun lang naisip ko. Kasi hindi, Sige. pagkakapintura. Sige. Yung tinatawag na personal bias kasi, pag nandyan ka, syempre, may gusto kang mangyari. So, nung nandyan ako, nag-isip ako ng bagong approach. At ito yung pinakamagandang nangyari. Panoorin nyo yung footage. Nakita nyo ba, mga men? Impressive, di ba? Yan ang tinatawag na spiritual orbs. Pinaniniwalaan na espiritu yung mga yan. Well, pwede nyo naman i-debunk, ano? Pero kung makikita nyo dito, hindi yan dust eh. Kasi sumasabay siya sa paalo ng EMF meter. Katulad niyan, ano? Aakyat siya, bababa ngayon. Nakikita nyo, bumababa. Tapos aakyat uli. Tapos pumipitik-pitik yung EMF meter. Meaning, may energy yan na kasama. Pinili ko kasing iwanan yung camera para ma-eliminate unang-una yung signal ng cellphone. EMF din kasi yun eh. Yung mga gadget din na dala-dala namin, nag-i-emit din kasi ng EMF yun. So, para walang problema, iniwan namin yan. So, meron nga na something. Pero, pa rin may freedom pa rin kayo i-debunk. Kasi inuulit ko, wala naman ako idinideklarang paranormal. 'Di ba? Kasi baka mamaya itong mga ito ay galing sa confirmation bias lang namin. So, kayo pa rin ang bahala. Comment kayo dyan sa baba kung ano masasabi nyo. So, yung mga susunod na footage ay finorward ko na lang. Wala nang nangyayari eh. Kahit EMF meter hindi na pumapalo. 30 minutes tong footage na to na walang nangyayari. Hanggang sa makikita nyo na ako dyan, umakyat na ako. Ako yung nakatakot. So dito may makikita kayo lumipad na insekto. I-replay natin ha. Tingnan nyo kung gaano kalinaw ang insekto kumpara doon sa nakita natin kanina. Dito tayo ngayon sa... Saan ba tayo? Andito tayo ngayon sa barangay hall na may nagpaparamdam daw. Ayun yung dalawang EMF meter. Ito yung may na-capture tayo na di umano yung orb. Kasi nag-aano sila eh. Nagko-corroborate. Tama ba yung term ko? Nagko-corroborate sila. Habang nakikita lumilipad yung orb dun. Nagre-respond yung EMF. Meaning, pwede. Yung naririnig niya si Ma'am Eli directly. So as usual, para makakuha ng iba pang evidence, try ulit tayo magsindi ng spirit box. So finorward ko na wala naman talagang sagot na at mukhang inactive na yung quote-unquote entity. Nakita kanina doon sa video, pailawin mo nga yan doon sa may pinto or dito sa nasa sahig.
Rinig nyo yung nasa baba. Nasa baba kasi sila. Ako lang mag-isa ngayon dito. Tingnan natin, obserbahan natin kung may mangyayari. Ha? At nag-spend pa ako ng another 30 minutes para kausapin at magparamdam pero wala talaga. Wala na tayo. Wala na. Kahit isang pailaw lang aalis na po ako. Pakipailaw lang po yung yung nasa pinto, yung nakasandal sa pinto or nandito. Alin man dyan sa dalawa. Hahawakan nyo lang. Aalis na po ako. Sige na po. Wala na po bang tao? Wala na? Mukhang wala na. Alis na tayo? Siguro naman sapat na evidence yun. I know, syempre, debunkable naman. Kung gusto nyo i-debunk, pwede naman. Pero, sa nakikita ko yun, wala na. Unlike kanina, super active siya. So, yung iba naman, So talagang wala na I mean sa akin, at least sa akin, parang wala nang paramdam talaga. So I think it's time na para mag-pack up at hayaan naman yung ibang kasamahan ko ang mag-imbestiga dun sa taas. So far, magandang experience. Napakabait ng mga taga-barangay at salamat lalong-lalo na kay Kapitan sa pagpapaunlak sa amin dito. Hanggang ngayon, may mga kasama kaming barangay tanod dyan na binabantayan kami. So maraming salamat sa inyong lahat sa suporta. So doon nagtatapos ang ating investigation dito sa barangay Lalangan, Plaridel, Bulacan. Confirm. Ako, para sa akin, confirm. Pero, kayo pa rin na magdidesisyon. Kasi magiging bias ako kung i-confirm ko yun. Malay mo, may explanation Pero ang sa akin kasi, yung time na lumitaw yung orb na yun, pumapalo yung EMF. Kino-confirm niya. Kasi yung orb kasi pwede namang pwede namang dust. Or kahit anong particle. Pero, mahirap Mahirap. Ako, siguro, ito yung sinasabi kong personal bias. Pag ikaw yung nakaka-capture, syempre, as much as possible, gusto mo totoo. Diba? Pero kayo pa rin ang magde-decide nun, hindi ako. Sa akin, compelling yun. Hindi naman porkit sinabi kong compelling, totoong totoong paranormal na. Compelling, convincing siguro, parang gano'n. Diba? So, yun lang. Drain na drain ako dun sa nangyari. Actually, hindi lang ito yung location na pinuntahan namin. Kasama pa yung iba. So, nagpapasalamat ako sa barangay. Nakakalimutan ko yung name. Lalangan. Sa mga magigiting nating barangay tanod. Pati kay Kapitan. Anong name ni Kapitan? Ano? Danilo Tayaw. Kap Danilo Tayaw, salamat sa pagpapaunlak. So, yun lang. Hanggang sa muli. Maraming salamat po. Bye. Magpupulag-pulagan ka na lamang ba? Magtutulog-tulugan, gumising ka.